Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Bagamat sandali lang ang pananalasa ng Bagyong Basyang, malaking pinsala naman ang iniwan nito sa Mindanao. May mga nasawi sa landslide at may nasira ring flood control project. Mula signal number 2, ibinaba na ngayon sa signal number 1 sa 32 lugar ang lakas ng Bagyong Basyang na nasa tropical depression category na lamang. Mabilis sa balitang hatid ni Ralph Lopez. 4 na miyembro ng isang pamilya kabilang ang 2 bata ang nasawi sa Cagayan de Oro City matapos matabunan ng pagguho ng lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Basyang madaling araw kanina. Nangyari ang insidente pasado alas 12 ng madaling araw sa Barangay Agusan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng CDO, isang bagong tayong bahay ang natabunan matapos bumigay ang haligi dahil halos bagong hukay rin ang pinagtirikan ng bahay. Umabot na sa 396 families o mahigit 1,200 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa lungsod. Nilubog din sa baha ang malaking bahagi ng Surigao hanggang kanina. Makikitang maputik na kalsada ang iniwang epekto ni Bagyong Basyang sa Barangay Kapalayan, Surigao City. Binaharin ang Tandag City. Winasak din ng bagyo ang tulay na ito sa Cortes, Surigao. Gumuho naman ang flood control project na ito sa Placer, Surigao del Norte. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ng Coast Guard Station Surigao sa San Francisco at Claver sa nasa 17 pamilya. Lubog din sa baha ang bayan ng Cantillan, Surigao del Sur. Sa video mula kay Mayor Digoy Eleazar, makikitang winasak ng pagbabaha ang kalsadang ito. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 1,700 families ang inilikas at nananatili sa mga evacuation centers sa Caraga Region. Sa pagbabantay na pag-asa, humina na bilang tropical depression ang Bagyong Basyang matapos tumawid sa Caraga Region. Gayunman, patuloy pa ring magdudulot ng pag-ulan sa Visayas, Mimaropa at ilang bahagi ng Southern Luzon. Naglandfall ang bagyo sa Bayabas, Surigao del Sur 11:50 kagabi. Sa pinakahuling tala, nasa coastal waters na ito ng Anda, Bohol at kumikilos pa northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Mapapaaga, nahihina itong Bagyong Basyang as a low pressure area in less than 48 hours. So maaaring within the next 24 hours, tropical depression pa rin po ito while crossing dito sa may Central Visayas, Negros Island region at maging sa may Western Visayas, mag-emerge po dito sa may Panay Gulf. At pagsapit po bukas ng tanghali hanggang hapon, posibleng mas humina pa ito bilang isang low pressure area. Estimated bukas ng gabi ay nasa may south na ito ng Antique sa may Sulusi. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin sa signal number 1 ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao kabilang ang Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Provinces, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao Provinces, Agusan Provinces, gayon din sa Camiguin, Misamis Provinces, Bukidnon, Zamboanga at Lanao. Inaasahang malulusaw bilang low pressure area ang bagyo ngayong weekend sa pagtawid nito sa Palawan bago tuluyang lumabas ng bansa. Ralph Lopez para sa All TV News, Channel 2. Kaugnay niyan, ilang mga bahay at sasakyan ang nasira sa paghambalos ni Bagyong Basyang sa Iligan City mula pa kagabi. Patuloy ang ginagawang rescue operations ng CDRRMO sa mga residenteng naipit sa pagbaha. Kita ang mga sasakyang inaanod ng baha sa kuha ni JR Abuntamo kagabi sa lakas ng pagdragasa ng baha sa barangay Mahayahay. Naipit din ang kanilang pamilya sa bahay dahil sa lakas ng pag-ulan na dala ng bagyo. Sa post ni Maalian Orandaya, halos umabot na sa second floor ng kanilang bahay ang tubig baha sa lakas ng ulan na dala ng Bagyong Basyang sa parehong barangay. Sa kuha ni Amay Jamel, ilang mga residente ang natrap at umakyat sa kanilang mga bubong para magabang ng tulong dahil hindi bumababa ang baha. Hindi naman madaanan ng Mahayahay Highway sa kuha ni PJ Rojas dahil sa taas ng tubig baha nitong umaga. Makikita na ang ilang sasakyan ang inanod sa kalsada.
Nag-iwan ng tambak na basura at putik ang pananalasa ni Basyang sa Iligan City. Sa video ni Saison, halos hindi na madaanan ng Tubod Bridge dahil sa nagkalat na basura sa pag-apaw ng ilog. Sa First Riverside sa Barangay Palao, ilang mga kabahayan ang nasira malapit sa ilog dahil sa pagtaas ng Pugaan River. Patuloy naman ang rescue operations ng CDRRMO sa mga barangay na apektado ng bagyo sa lugar. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang Signal Number 1 sa Lanao del Norte, kung saan naka-yellow heavy rainfall warning ang lugar. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha sa mababang lugar at landslide. Sa iba pang mga balita, ikinatuwa ni Pangulong Marcos na tapos na ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban sa kanya. At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang tumaas. Narito ang report. Sa isang ambush interview kaninang umaga, sinabi ni Pangulong Marcos na mula pa noon ay naniniwala na siya na walang matibay na basehan ang mga reklamong isinampa para sa impeachment. Inilarawan pa ni Marcos ang impeachment bid bilang mga distractions at isang political move. Kasunod yan ang desisyon ng Justice Panel ng Kamara na ibasura ang dalawang reklamo dahil sa kakulangan ng sufficiency in substance. Inakusahan sa mga reklamo si Marcos ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. I'm happy it's done and we can get on with our work, because these things are distractions from the things that we are doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political. Ginawa niya ang pahayag matapos ang groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences Building. Tumanggi naman na magkomento ang Pangulo kaugnay ng mga reklamong impeachment na inihain laban sa dati niyang malapit na kaalyado na si Vice President Sara Duterte. Anya, hahayaan niyang gawin ng Kamara ang trabaho nito kaugnay ng issue. Inanunsyo ni House Secretary General Cheloy Garafil na nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang mga reklamo na isa sa mga batayan ang betrayal of public trust. Sa loob ng 10 araw, inaasahang tatalakayin na ng Justice Committee ang nilalaman nito. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2025 base sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, umakyat sa 2.26 million ang bilang ng mga walang trabaho na edad 15 pataas mula sa 2.25 million noong November 2025. Mas mataas din ito kumpara sa 1.63 million na naitalang unemployed noong December 2024. Sa kabuuang 51.69 million na bahagi ng labor force, katumbas nito ang unemployment rate na 4.4%. Samantala, bahagyang dumami ang bilang ng mga may trabaho, umabot sa 49.43 million mula sa 49.26 million noong November 2025. Ang employment rate noong December 2025 ay nasa 95.6%, kapareho ng November 2025. Batay sa datos ng PSA, nananatiling pinakamalaking employer ang services sector na may 62.4% ng kabuuang employed persons. Sinundan nito ng agriculture na may 20.7% at industry na may 16.9%. Samantala, 5 subsector ang nagtala ng pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho year-on-year. Nangunguna rito ang construction na nabawasan ng 550,000 workers. Sinundan ng transportation and storage, fishing and aquaculture, manufacturing at agriculture and forestry. Una, kung nakita nyo yung pinakamalaking contributor, construction, 550,000 ang binawas, no? So, yun ang isang story dyan. And we know na report natin noong fourth quarter GDP, di ba, na yung fourth quarter, bumaba talaga yung negative yung growth rate doon sa construction, particularly public construction. At sa sports balita, tuloy ang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala matapos makapasok ang sisters tandem nila ni Janice Tien sa women's double semifinals sa Abu Dhabi Open. Hindi man pinalad sa quarterfinals ng women's singles, ay pasok sa main draw ang ating pambato sa Qatar Open. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap.
Napalaban si Pinay tennis star Alex Ayala kontra world's number 11 na si Ekaterina Alexandrova ng Russia sa quarterfinals ng women's singles sa Abu Dhabi Open. Malaki man ang lamang ng Russian netter sa first set, ay lagi nagpupursige si Ayala na mahabol ang kalamangan. Sa second set, unang nakapunto si Ayala, ngunit nanaig si Alexandrova para makuha ang spot sa semifinals. Natapos ang laban 6-3, 6-3. Hindi man nakalusot sa singles, umabante naman ang sisters tandem nila ni Janice Tien sa semifinals. Game, set and match. Matapos talunin ang tambalan ni Christina Buxa at Zhang Zhuwai sa women's doubles. Okay. Hi everyone, we just won our quarterfinals match today. And don't forget to come and support us tomorrow at 4 p.m. Super happy! Thank you everybody! Makakalaban nila sa semifinals sina Olivia Nichols at Teresa Mihalikova mamayang gabi. Samantala, tuloy ang Middle East run ng Pinay tennis star dahil nakapasok ito sa main draw ng WTA 1000 Qatar Open kung saan makakalaban ito ang malalaking pangalan sa tennis. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon! Happy weekend!